Isang maulan na gabi ay isang batang babae ang sinusubukan tumakas sa barko ng marine kaya sinipa sa itlog ang bantay para makatakas siya. Dahil dito ay lumabas ang maraming marino para hanapin ang bata. Ngunit paglabas ay tinangay siya ng malakas na hangin. Nakita siya ng mga marine kaya umakyat sa lubid hanggang sa pinakatuktok nito. At nang makitang umaakyat din ang mga ito ay pinutol niya ang lubid ngunit nag-collapse ang poste na nagsanhi ng pagtagilid ng malaking barko. Sa ibaba ay nakita niya ang isang bangka, kaya bago pa tumaob ang barko ay naglakas loob siyang tumalon para magpunta dito. Galit na galit ang pinuno nilang si Commodore Nelson dahil ang bata pala ang nakakaalam tungkol sa Dragonite na makapagbibigay daw ng walang hanggang buhay. Kaya inutusan niya ang bayarang mersenaryo na si Eric na tumulong sa paghanap. Mapayapang naglalayag ang barko ng Straw Hat. Nang mapansin ni Usopp ang maraming ibon sa malayo, giit ni Sanji na baka may mga isda doon, kaya pinahaba ni Luffy ang kamay kung ano man ang naroon. Nakuha ni Luffy ang bagay na yon, tapos pagbalik ay tumama sa natutulog na si Zoro. Kaya iniahon nila ang Platinum Swordsman. Nakita nilang isa itong batang babae, at paggising ay nauntog ito kay Usopp. Saka pinakilala ni Nami ang mga kasama. Ngunit nang magpakilala si Luffy ay natakot ang bata dahil isa pala itong pirate ship. Sumapit ang gabi ngunit kinakabahan pa rin si Apes sa mga pirata. Ngunit nagutom siya kaya naghanap ng pagkain ng mahuli ng isang malaking crab. Pero si Luffy pala ang salarin dahil para itong dagang naghahanap ng pagkain tuwing gabi. Kaya pinakain na lang siya ni Sanji ng karne, ngunit ayaw pa rin magtiwala ni Apes sa kanila. Kaya hihigupin na sana ni Luffy ang sabaw niya pero inunahan niya ito at nasarapan sa lasa. Saka pumasok ang mga kasama at pinaliwanag ni Nami na mababait silang pirata. Sinabi ni Zoro na mukha daw kasi silang kriminal pero mas malala daw si Zoro kaya nag-away sila ni Usopp. Kinabukasan ay sumabog ang kusina dahil ipinagluto pala sila ni Apes. Pero sunog lahat ng pagkain saka nasira din ang mga kagamitan. Nagreklamo si Zoro kaya tinadyakan at pinilit pinakain ng lason. Duda sa pagkain si Usopp ngunit kinakain pa rin ito ni Luffy. Ngunit nang tikman din ito ng tatlo ay parang lason talaga ang lasa at si Zoro ay malapit ng kunin ng liwanag kaya agad na uminom ng tubig. Nang tikman ni Apes ay nalaman niyang sobrang anghang. Pero hindi daw ito sasayangin nila Sanji kaya pinilit niya ang crew na kainin ito. Ngunit gagawan niya daw ng bago si Nami. Samantalang si Luffy ay patay gutom talaga. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ng bata na tumakas daw siya sa barko ng Navy. Pero ayaw niyang sabihin ang dahilan. Galing daw si Apes sa Warship Island. Nakita ito ni Nami sa mapa na malapit lang sa destinasyon nilang Grand Line. Nagdesisyon si Luffy na ihatid muna ang bata sa tirahan nito kaya labis na nagpasalamat si Apes. Samantala ang mga marine ay nakita ang barko ng Straw Hat. Lumabas si Eric at ipinag-utos na dakpin ang mga pirata. Nakita din ni Usopp ang mga barko ng Navy. Nang makita ni Apes ang simbolo ng barko ay nalaman niyang ito ang nangkidnap sa kanya. Nakita din ng mga marine si Apes. Kaya nagsimulang umatake ng mga cannonball ang Navy bilang warning shot kung hindi hihinto ang Straw Hat ship. Habang nag-iisip ng gagawin ng Straw Hat crew ay nalaman ni Apes mula sa ibon na may paparating na malakas na hangin. Kaya ipinag-utos ni Nami ang gagawin para magamit nila ito para makatakas. Dumating nga ang malakas na hangin at mabiis na tumakas ang mga pirata. Subalit giit ng commander na papunta daw ito sa delikadong lugar. Kaya pinili ng commander na bumalik kahit nagagalit si Eric. Nakaligtas ang Straw Hat ngunit napansin nilang hindi gumagalaw ang barko. Nang mapagtanto ni Nami na napunta sila sa Combelt, saka nakaramdam ng pagyanig dahil sa isang nilalang. Nababahala si Nami dahil baka hindi na daw sila makaalis sa lugar. Hindi siya maintindihan ng mga kasama kaya ipinakita ang mapa kung nasaan sila. Saka muling yumanig at mula sa dagat ay lumabas ang napakalaking mga halimaw dahil pugad pala ng mga Sea Kings ang Combelt. Nakita sila ng isang palaka kaya binalak silang kainin nang mahulog si Apes ngunit nailigtas siya ni Luffy. Habang nasa ere ay sinabi ni Apes na dalhin siya sa ilong ng halimaw. Ginawa nga ito ni Luffy at pagpasok ni Apes sa ilong ay kumuha siya ng isang balahibo. Dahil dito ay naiyak ang halimaw at nabahing kaya tumalsik sila kasama ng kanilang barko. Lumipad sa ere ang barko at nakita ang iba't ibang Sea Kings. Hanggang sa makalabas na sila sa Combelt. At kalaunan ay nakarating sila sa Warship Island na kamukha ng isang malaking barko. Naghanda ang mga tao na ipagtanggol ang village sa mga pirata. Ngunit nagtaka sila nang makita dito si Apes. Saka seryosong nagtanong ang bida kaya kinabahan sila. Pero naghahanap lang pala ito ng barbecue. Pinaliwanag ni Apes na mababait ang Straw Hat Pirates. Dumating si Lolo Bokoden kaya agad na tumakbo sa kanya ang bata. Saka inanyayahan sila ng matanda na magkaroon ng salo-salo. Na hindi tinanggihan ni Luffy dahil patay gutom siya. Nakita ng mga marine ang barko ng Straw Hat. At nang makarating ang balita kay Boy Taba ay nabulunan ito at natalsikan si Eric. Saka pinag-utos na hulihin muli si Apes. Naghanda ng best recipe niyang pork buns ang matanda pero 5 oras pa daw ang hihintayin nila kaya gutom na si Luffy.
Saka nagsimulang magkwento ang matanda tungkol sa buto ng dragon na may kakayahan daw gawing immortal ang isang tao. Ngunit isa lang itong alamat kaya nagtataka ang mga pirata kung bakit naniniwala dito ang Navy. Tumakas si Apes dahil kapag nagsimulang magkwento ang matanda ay hindi daw ito natatapos. Hanggang sa natulog sila Zoro at Luffy habang sila Nami at Usopp ay nagugutom na. Naalimpungatan si Luffy kaya lumabas ito, ngunit naamoy ang mga pork buns na kinukuha pala ni Apes kaya nagtago ang bata. Kaya naghanda siyang hampasin si Luffy ngunit muli itong nakatulog. Lumabas din si Nami para tignan si Luffy at napagkamalan niyang inubos ni Luffy ang lahat ng pagkain. Pero nakita niya ang bakas sa sahig at sinundan nila ito hanggang sa gubat. Si Apes pala ang may kagagawa na tumawid pa ng bangin. Ginamit ni Luffy ang katawan para makatawid si Nami. Samantala pumasok si Apes sa isang kuweba dala-dala ang pagkain. Nakapasok na rin ang dalawa nang marinig nilang may kausap si Apes. Ngunit biglang nagpakita si Luffy para itanong kung sinong kausap ng bata. Paglapit ng dalawa ay namangha sila sa nakita dahil isang matandang dragon pala ang inaalagaan ni Apes. Tuwang-tuwa dito si Luffy. At nakausap niya rin ito kaya nalaman niyang nais nitong umuwi. Nagtaka si Apes kung paano ito naiintindihan ni Luffy. Dahil si Apes daw ay kumain ng devil fruit kaya nagkaroon ng kakayahan na makaintindi ng mga hayop. At ito rin ang dahilan kaya nahanap niya ang matandang dragon na si Rio. Hinihintay daw ni Rio na muling lumitaw ang Lost Island. Pero hindi niya na rin alam kung nasaan ang lokasyon nito. Dito ay nalaman din nila sa bata na ang buto ng dragon ang habol ni Boy Taba kay Apes dahil naniniwala daw ito na kaya siya nitong gawing immortal. Nais ni Apes na protektahan ng dragon. Kaya nagdesisyon ng bida na tulungan sila na hanapin ang Lost Island. Subalit sa malayo ay nag-aabang na rin sa kanila si Eric sa utos ni Boy Taba. Pagbalik nila ay hindi pa rin tapos ang kwento ng matanda kahit tulog na ang mga kasama. Nang dumating ang isang lalaki para ibalita na nandyan na naman ang Navy, nagulat ang mga kasama nang pinakita sa kanila ang dragon. At kinagat nito si Usopp pero pinagtawanan lang ng mga kasama, saka pinagplanuhan nila kung paano makukuha ang dragon. Pumutol ng maraming puno ang monster trio ng Straw Hat Pirates, saka sila gumawa ng malaking kariton para sakyan ng dragon. Ngunit nagpunta ang mga marine kay Lolo Bokuden para itanong kung nasaan si Apes. At nakita din nila ang bakas ni Apes nang dalhin nito ang mga pagkain sa dragon. Nakita nila Usopp na nagbabantay ang Navy sa barko nila, kaya nilagyan siya ni Zoro ng kawayan sa bunganga, para magamit nila kapag sumisid ng matagal sa tubig at makapunta sa kabila ng barko ngunit ayaw matanggal ng kawayan. Pag-akyat ni Usopp ay nakita siya ng marine kaya pinaputukan. Ngunit naibaba na ni Zoro ang layag kaya naitakas nila ang barko. Pero tatama naman sila sa isa pang Navy ship kaya nagpanik ang mga marine. Subalit nailiko ito nila Zoro kaya gumasgas lang ng matindi sa Navy ship pero nakaligtas naman sila at mabilis na tumakas sa napakaraming Navy ship. Nasa gubat ang mga marine para sundan ang bakas, samantala nakasakay na ang dragon sa kariton. Nang makita nilang nandyan na ang kanilang barko, sinabi ng ibon kay Apes na nandyan na rin ang mga marine. At nakita nilang napakarami ng mga ito. Natakot ang mga marine nang makita ang dragon pero ikinatuwa ito ni Eric. Nasundan ng Navy ship ang barko ng Straw Hat pero mas mabilis sila. Naghanda ang mga Navy na bumaril pero hinarangan si Apes ng pakpak ng dragon. At pagbaril ng mga ito ay pinrotektahan naman sila ni Luffy na bumanda lang ang mga bala pabalik sa kanila. Kaya sumugod ang mga ito gamit ang espada pero binugbog lang sila nila Sanji at Luffy. Nainis si Eric kaya kahit ang kakampi ay pinatay niya. Saka nagpakilalang isang mersenaryo na binayaran ni Boy Taba. Pero hindi pinansin ng mga pirata ang sinasabi niya kaya nag-init ang ulo nito. At ginamit ang kakayahan ng Devil Fruit kaya nakagawa ng malakas na atake na nakapinsala kila Luffy at Sanji. Kaya tinulak na ni Sanji ang kariton pababa sa bangin. Saka inatake ni Luffy si Eric para makadaan sila. Nagpatuloy ang paggulong ng kariton na balsa ngunit may malaking bato kaya dinurog ito ng bida at pinrotektahan sila ni Sanji sa mga bato. At mas bumilis sila ng bumilis hanggang sa makarating sa rampahan. Tapos tumalon ang sinasakyan saka tumama sa layag ng Navy ngunit ligtas pa rin silang nakapunta sa tubig. Dahil naputol ang layag ng Navy ship ay hindi sila makakasunod. Kaya tagumpay na nakatakas ang mga bida kasama ang dragon. At naglakbay upang hanapin ang Lost Island. Pinigilan ni Eric na mag-report kay Boy Taba ang isang marine. Dahil ang totoo ay balak niya palang angkinin ang Elixir of Immortality kapag nakuha niya ito. Nagalit si Boy Taba nang malaman na nahanap na pala ni Eric ang Millennial Dragon pero hindi ito nag-report sa kanya. Patuloy ang paghahanap ng Straw Hat sa Lost Island. Ngunit nalaman ni Eric kung saang direksyon sila papunta. Kaya kumilos na ulit ang mga Navy ship para hulihin ang Straw Hat. Habang naglalakbay ay nakita nila Luffy ang isang portal. Natakot ang mga kasama pero natuwa pa ang bida. Hanggang sa pumasok ang buo nilang barko kaya nakita ng Navy na naglaho ang Going Merry. Ayaw silang sundan ng commander dahil mapanganib. Pero nagalit si Eric kaya nagpahanda na lang siya ng isang bangka para sundan ang Straw Hat mag-isa.
Sa loob nito ay napakakapal ng hamog. Saka bumagyo din ng napakalakas kaya dahil sa lakas ng alon ay natanggal ang tali ng cart ng dragon kaya sinubukang iligtas ni Apes kahit magasgas ang kanyang kamay. Kaya tinulungan siya ni Zoro. Pero mabigat ang dragon kaya ginamit ni Luffy ang kanyang kamay para alalayan ng lubid sa malakas na alon. Nakalagpas sila sa mabagyong parte ng lugar. At sa gitna ay merong isang isla kaya inisip nilang ito ang Lost Island. Ngunit sinabi daw ng dragon na hindi ito ang Lost Island. Ngunit nagpasya pa rin ang grupo na dalhin ng dragon sa itaas ng isla kaya tulong-tulong silang nag-ahon ng kariton nito. Napansin nilang isa itong lumang syudad at sinabi ng mga ibon kay Apes na meron daw logo ng dragon sa pinakatuktok kaya inakyat pa nila ito. Hanggang sa makarating sa malaking gate. Nakita ni Apes ang butas para sa kuko ng dragon kaya sinubukan niyang ilagay ang kwintas pero masyado siyang maliit kaya tinulungan ni Luffy. Ngunit biglang bumigay ang sahig kaya nahulog sila sa loob nito. At nakita nila ang mga drawing sa kisame, na tila may kinalaman sa kasaysayan ng mga dragon. Napansin ni Apes na kamukha ng Warship Island ang nasa drawing, kaya naisip din ni Nami na baka nasa Warship Island talaga ang Lost Island ngunit lumubog lang. Kaya muling tinanong ni Apes ang dragon kung nasaan talaga ito. At nang makita ng dragon ang mga ibon ay naalala nitong malapit nga sa Warship Island ang hinahanap nila. Humingi ng tawad si Apes dahil nasa Warship Island lang pala ang hinahanap nila. Pero hindi ito alintana ng Straw Hat Pirates dahil at least ay sinubukan daw nila. Mula sa itaas ay sumilip si Eric na nais kunin ang buto ng matandang dragon. Ngunit si Zoro na daw ang bahala sa kanya. Kaya binangga ni Luffy ang pader para makagawa ng daanan. Pero sa kabila nito ang nagiba. Nagsimula ang laban nila Zoro at Eric kaya umalis na sila Luffy kasama ng dragon. Nahulog sila sa malaking ugat at gamulong ng mabilis ang sinasakyan kaya kinakabahan na si Usopp. Nagpalabas naman ng wind slash si Eric na humiwa sa malaking bato. Saka siya umalis dahil ang dragon lang daw ang pakay niya, kaya sumunod si Zoro pero nahulog ang swordsman at dumula sa malaking ugat kung nasaan din ang kalaban. Samantala lumusot sa isang pinto ang sinasakyang cart ngunit patuloy pa rin ito sa paggulong. Nakita ni Eric ang lokasyon nila ngunit pinipigilan siya ni Zoro. Kaya gumawa siya ng alikabok saka tinira ng kanyang kakayahan si Zoro para makatakas siya, pero matigas ang swordsman kaya pinutol niya pa ang isang sanga para mapigilan ng three-sword user. Tatalo na sana si Eric ngunit binato siya ni Zoro ng isang sanga kaya napatid at nahulog. Samantala sila Luffy ay tuloy-tuloy pa rin sa pagbaba at nang matanggal ang isang gulong ng cart ay nakarinig si Zoro ng pagyanig kaya nagkaroon ng pagkakataon si Eric na bulagin siya ng buhangin. Ngunit sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin humihinto ang cart hanggang sa pumolso ito sa isang bato kaya tumalsik ang mga kaibigan ni Luffy. Sinabi ng isang ibon kay Apes na nasa panganib daw si Zoro. Kaya pinahaba ni Luffy ang kamay para makuha si Zoro pabalik sa barko nila. Kalaunan ay nakalabas na sila sa ibang dimensyon na nakita ng Navy. Nakabalik na rin si Eric sa Navy ship, kaya magpapatuloy na sila sa paghabol sa dragon. Subalit naiwan ng Straw Hat ang Navy dahil mas maliit at mas mabilis ang barko nila. Ngunit sa harapan ay nag-aabang ang barko ni Boy Taba pero namangha pa dito si Luffy. Sa utos ni Taba ay lumabas sa likod nito ang napakaraming Navy ship para kulungin ang Straw Hat Pirates gamit ang mga kadena ng mga ship nila. At kahit atakihin sila ay hindi ito alintana ng grupo, kaya sinalubong nila ang napakaraming bala ng kanan. Ipinag-utos ni Boy Taba na huwag silang titigil magpaputok pero huwag nilang tatamaan ang balsa ng dragon. Nang makita ang nangyayari ay nainis si Eric kay Boy Taba dahil nais niyang mapa sa kanya ang Elixir of Immortality, kaya nanghihiram siya sa commander ng isang bangka at 3 tauhan. Nagpunta si Apes sa dragon upang siguruhing ayos ang lagay nito. Nang makaramdam sila ng malakas na pagyanig mula sa 2 cannonball. Saka pinigilan ni Luffy ang isang cannonball gamit ang balon, kaya bumanda ito sa isang Navy ship. Ikinagalit ito ni Boy Taba kaya nilabas ang mas malaking cannon. Nabahala si Nami nang makita ito kaya inutusan ng mga kasama na aliko ang barko nila. Saka tumira si Usopp patungo sa bunganga ng malaking cannonball kaya sumabog ito kasama si Boy Taba. Dahil dito ay naging idol na ni Apes si Usopp. Pagkatapos ay kumapit si Luffy sa isang Navy ship para makatawid sila Zoro at Sanji patungo dito. Saka sumunod na rin siya sa dalawa ngunit tinamaan niya na naman si Zoro. Balak nilang putulin ang malaking kadena para makadaan ang Going Merry. Ngunit dumating ang maraming Marines para dakpin sila, kaya pinagtulungan nila Sanji at Luffy ang napakaraming Marine habang si Zoro naman ay nag-concentrate kaya nahiwa ng napakalinis ang malaking kadena. Nang makita ito ay lalong nagalit si Boy Taba kaya pinapunta ang iba pa niyang mga tauhan ngunit pinagsusuntok sila ni Luffy kaya talsik sila lahat mula sa barko. Samantalang nahiwa na rin ni Zoro ang pangalawa sa 4 na kadena. Hinabol si Luffy ng mga marine pero natutuwa pa siya, dahil balak niya palang gawing bala sa napakalaking tirador ang lahat ng mga ito kaya nahulog lahat sa dagat. Pinutol ni Zoro ang 3 kadena, at dahil isang kadena na lang ay nagmadali si Nami ngunit may umatake naman sa Going Merry. Na walang iba pala kundi si Eric kaya natuwa si Boy Taba. Nakapunta sila Eric sa balsa ng dragon at sinigawan si Apes.
Pero ayaw umalis ni Apes kahit buhay niya daw ang kapalit. Nakita nila Luffy sa malayo ang kalagayan sa Going Merry. Pero hindi sila pwedeng pabigla-bigla dahil siguradong palulubugin ni Eric ang kanilang barko. Nakuha nila Eric ang Millennial Dragon kaya labis na natuwa si Boy Taba. Pero sinabi ni Eric na hindi niya daw ito ibibigay sa kamukha ng Sea Lion kaya hindi makapaniwala si Commodore Nelson at ipinag-utos na tirahin ng kanan sila Eric. Nainis si Eric sa bata kaya binuhat ito pero kinagat siya ni Apes kaya binalibag niya ito. Ngunit dahil sa nakita ng dragon ay pinilit nitong tumayo kaya tumakbo ang mga marine na kasama. At nang makita niya ang dragon ay pinitik siya nito ng malakas sa dagat. Pero dahil hindi pa rin tumitigil ang mga kanan ay nag-roar ng napakalakas ang dragon. Na sa sobrang lakas ay napakasakit sa tenga ng lahat ng nasa paligid. Pagkatapos nito ay lumipad ang dragon pero nagpatuloy sa pag-atake ang mga kanan ni Boy Taba patungo dito. Kaya winasak ni Luffy ang mga kanan na malapit sa kanila. Ngunit mula sa main ship ni Boy Taba ay nagpatuloy sila sa pagtira sa dragon kaya sumugod ito patungo sa kanya na ikinatakot nito. Nagpatuloy sila sa pag-atake hanggang sa hindi nakayanin ng Millennial Dragon at bumagsak na hindi matanggap ni Apes. Mabilis na nagtungo si Luffy sa dragon para kamustahin ang lagay nito ngunit labis nang naiyak ang bata. Inihanda ni Boy Taba ang mga harpon para kunin ang dragon. Ngunit pagtira nila ay pinigilan nito ni Luffy. Saka binato pabalik sa kanila kaya muntik nang maging lechon si Boy Taba. Kalaunan ay nagkaroon ng malakas at matagal na pagyanig. Nang mapansin nilang bumababaw ang tubig ngunit patuloy sa pag-atake ang mga marine. Saka tumayo si Rio at umalulong ng malakas. Nang sa malayo ay nakita nilang may paparating na isang grupo pala ng mga dragon. Pagkatapos nito ay nag-collapse na si Rio, pero sinabi kay Luffy na nagtagumpay ang kanilang misyon. Tawa ng tawa si Boy Taba kaya nainis si Luffy at kumapit sa isang dragon para gamitin ito para makabuelo sa main ship ng marine. Kaya gamit ang malakas na paa ay nagawa ni Luffy na mahati sa gitna ang napakalaking navy ship. Ikinatakot ng mga marine ang nasaksihan. Kaya nang makita nila si Luffy ay nagtakbuhan na lang ang mga ito. At dahil din sa kanilang mga kadena ay nagbanggaan ang mga ship nila, saka muling kumapit si Luffy sa isang dragon para makabalik sa Going Merry ngunit napalakas ang pagbagsak niya. Nagpatuloy ang malakas na pagyanig nang sabihin ni Luffy kay Apes na natupad ang kahilingan ni Rio. Kalaunan ay yumanig pa ng mas malakas, at mula sa dagat ay lumitaw ang mga bato hanggang sa bumabaw ng husto ang tubig. Kaya napagtanto ni Nami na ito ang Dragon's Nest o tinatawag na Lost Island dahil tuwing 1,000 taon lang ito lumilitaw. Matapos ang mga pagyanig ay payapang nagsama-sama sa lugar ang mga dragon saka nakita ang isang itlog. Nagpunta si Apes kay Rio dahil daw nangako itong magbabalik ang lakas pag nakapunta sa Dragon's Nest. Nang mapansin nilang napisa ang isang itlog dahil na-reincarnate na pala si Rio. Saka lumapit ang mga dragon para tignan ang bagong silang. At naiyak na lang si Apes nang makita si Rio sa bago nitong katawan. Samantala buhay pa pala si Boy Taba na natuwa nang makita ang maraming dragon. Ngunit nakita siya ni Eric, kaya walang awa siyang tinapos ng mersenaryo, na napansin ng Straw Hat kaya naghanda si Luffy sa pakikipaglaban. Giit ni Eric na napakadaming dragon kaya hindi na sila mag-aagawan sa sangkap ng Elixir of Immortality pero ayaw pumayag ni Luffy. Ginamit ni Eric ang kapangyarihan kay Apes ngunit nailigtas ni Usopp. Saka sinabi ng bata na puprotektahan ng mga dragon habang nabubuhay siya. Kaya muling umatake si Singkit ngunit humarang si Luffy kaya napaluhod. Pero dahil hindi napuruhan ay sumugod siya kay Eric at nagsabayan sila ng atake ngunit napinsala lang nito si Luffy. Pagkatapos ay binanat ang mga kamay at gumamit ng bazooka kaya napatalsik ng malayo ang kalaban. Labis na namangha ang mga tao nang makita ang inakala nilang isa lang alamat. Bago sila umalis ay nangako si Apes na puprotektahan ng lahat ng mga dragon upang makita din ito ng kanyang mga anak. Kalaunan ay umalis na ang mga pirata at masayang nagpaalam sa mga tao sa Warship Island. Sa paglalakbay ng mga bida sa karagatan ay napansin nila ang maitim na mga ulap. Kaya umakyat si Luffy dahil excited na siya sa Grand Line at pinalo-palo pa si Sanji. Nakita ni Nami sa mapa na paakyat ng bundok ang pasukan sa Grand Line. Pero ayaw maniwala ni Zoro kaya pinagtanggol ni Sanji ang dalaga. Napatunayan pa ito ni Nami dahil napakalakas daw ng alon sabi ni Usopp. At ang tawag sa bundok na ito ay Reverse Mountain, ngunit kung hindi sila makalusot ay siguradong wasak ang Going Merry. Pero hindi maintindihan ni Luffy ang panganib kaya suko na sa kanya si Nami. Habang papalapit ay lumalakas ang ulan. Nang makita na nila ang Reverse Mountain na sa sobrang laki ay hindi ka panipaniwala. Napakalakas din ang alon dito at may whirlpool pa. Ngunit matapang na naglayag ang grupo. Napansin ni Nami ang crack sa bundok kaya nagdiretso lang sila. At nakita ni Zoro na totoong ang pangat ang alon dito. Pinilit ng grupo na sumakto sa butas pero sa lakas ng alon ay naputol ang steering rod ng Going Merry kaya nagpalobo si Luffy para hindi sila bumangga.
Pagkatapos ay humawak kay Zoro pero paglapit ay binalibag kaya plakda sa sahig. Dahil kay Luffy ay tagumpay na nakasakay sa alon ng kanilang barko. Ngunit nandun pa pala si Eric na nakita ni Luffy na boy singkit. Kahit mag-isa lang ito ay hindi nila magawang kalabanin dahil mawawasak ang barko nila. Ngunit niloko ito ni Nami, sabay sipa sa paa kaya nahulog ito sa barko nila. At dahil meron itong devil fruit ay wala itong pag-asang mabuhay lalo na sa lakas ng alon. Kalaunan ay nakalampas sila sa mga ulap patungo sa summit na napakaganda, kung saan nagyayelo ang tubig dahil sa temperatura kasabay ng paglipad ng kanilang barko, hanggang sa mahulog sa kabilang daanan patungong Grand Line kaya masaya ang bawat isa. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.